Yung minsan kasi iba ang grabe yung tawad nila, talagang 100,000 na yung tinatawad. Guys, hindi naman ako pumapatong ng gano'ng kalaki sa mga units na binibenta ko sa inyo. Parang kumbaga, ang mura na niya, tapos hindi ko siya papatungan na malaki. Ako kasi guys, hindi ako naghahangad ng sobrang laking kita. Gusto ko lang, una, mabigyan kayo ng magandang sasakyan. And then, at the same time, syempre, ako din, as a businesswoman, syempre, para mapaikot ko rin yung sasakyan, kaya hindi ako nagpapatong ng sobrang laki sa mga binibenta kong sasakyan. Gusto ko lang makabili, mabenta agad, tapos makabili ulit, makabenta. Parang yung mga ugaling Chinese lang din, na kahit maliit ang kita, basta ma-dispatch agad, tapos ibili na lang ulit, ma-replenish na lang yung unit, ganon. Ayun, so, ako kasi guys, hindi ko ugaling, parang hindi ko naman sobrang kailangan kumbaga, parang ang hiling ko lang sa buhay ha, nag-share bigla, slightly more than enough, para makatulong ako sa tao. Hindi ko kailangan ng sobrang daming pera, para lang maging masaya sa buhay. Yun lang, parang slightly more than enough, okay na sa akin yun, para mas marami pa ako matulungan. Hindi ko hinangad na sumobang yaman ko, para lang makatulong ako. Kasi in our own little way, makakatulong tayo sa kapwa natin kahit hindi tayo sobra-sobra. Ganun. Hindi lang sa kapwa natin, pati sa mga hayop na nasa paligid natin, yung mga stray dogs and cats, mga kawawa, lalo ngayong tag-ulan, kawawa sila, ganyan. Ayun, so, ayun na guys. So, wag nyo akong tawaran ng grabe. Yung parang kulang na lang, bigyan ko kayo ng straw, tapos sipsipin niyo na ng rekta yung dugo ko. Ganun. Wag ganun guys. Kasi bigyan natin, respetuhin naman, una, respetuhin nyo ako. The way ko kayo nirespeto. Pangalawa, respetuhin natin yung sasakyan. Kasi hindi ko naman kayo binibentahan ng sasakyan na putyo-putyo lang para baratin nyo ng bonggang-bongga. Ganun. Kasi parang talaga, ganun ba iniisip niyo na kinikita ko, na talagang 100,000 na ipapatong ko sa unit para lang baratin niyo ng grabe talaga, yung tawaran niyo ako 100 plus, ganun. Ayun, so 99,000 lang itawad niyo. Joke lang. So ayan na guys. Hi everyone, it's me again, Melody Reyes of Melody Car. So ayan, kahit maulan, tuloy na natin to. Ayan, so papakita ko muna sa inyo yung mga units na i-demo ko sa inyo ngayong araw. So meron tayo ulit na Montero, top of the line na GAC M-Zoom. So yung mga naghahanap ng R-Style na M-Zoom dyan, meron na tayo ulit. Ayan, so dito naman tayo sa Hilux natin, Conquest V. Ayan, color white. Sa mga naghahanap ng white na Hilux dyan. Eto guys, sobrang baba ng mileage nito at sobrang sariwa. Sa mga naghahabol last time, kung natatandaan nyo, binilag ko sa inyo na Everest na 2017. So meron tayo, Titanium Plus naman to, may sunroof. Ayan, so next naman, eto, Tigo 5X, okay. Eto guys, sa mga gusto ng hybrid dyan, pero ayaw nyo ng China, eto, Japanese brand para sa inyo. Okay guys, simulan na natin. So guys, mag-start tayo ngayon dito sa Hilux natin. Ayan, this is 2025 Toyota Hilux Conquest V. Automatic transmission. Ayan, so pakita ko sa inyo yung exterior niya. Ayan. So guys, kasa-maintain to since day 1, 23,000 kilometers. Ang presyo niya is 1,598,000. Ayan, so guys, ang brand new price nito nung binili ni first owner dati is almost 2M. So ngayon kasi nagtaas na yung mga pick up. Pag nag-search kayo ngayon, ang brand new price na niya is 2.2 something, mga ganun. Ayan, so color white, ayan, Conquest. Ayan, B. So, dito tayo ngayon sa interior niya, guys. Tadaan! Ayan. Power seats, leather seats, deep dish matting. Ayan, so napakinis ng sidings niya. Pa-ambient light pa siya. Okay, so interior tayo. So, push start. Yan. Okay. Right, buksan natin yung AC.
Okay. So, ang mileage niya is 23,000 kilometers. So, pakita ko muna sa inyo yung record niya sa kasa. Bago ko pakita ko sa inyo, bago ko mapakita sa inyo yung interior. Okay. So, guys, ito, kumpleto siya ng booklet. Ayan. Okay. Kumpleto siya. Ayan, manual, kumpleto. Okay. Ito yung warranty booklet niya. Ito yung service sa kasa. Ayan, so pakita ko lang sa inyo. So, dinala siya 1,000 kilometers, 5,000 kilometers, 9,000 kilometers, 15,000 kilometers, 21,000 kilometers. Okay. Tapos, ito yung huling breakdown ng service sa kasa. Ayan. Ito nandito. Ayan. So, yung receipt nandiyan. So, ito, kami na nagdala nito, guys. Yun nga sabi ko sa inyo, bago ko i-vlog, make sure na mapaservicean muna natin para gagamitin nyo na lang talaga ang unit. Okay? So, ayan, may pa-ambient light pa siya dyan. Yan, yung second row, ayan, leather interior siya. Deep dish matting. So, tag-ulan, hindi kayo mamroblema na parang mamamaho yung carpet nyo kasi naka-deep dish matting siya. Madali siyang linisin, madaling hugasan. Ayan. So, kung may matapon man dyan, anything, o may matapakan kayong, alam nyo na, yung pampaswerte na sinasabi nila. Okay. Ayun, so, ulitin ko guys, is 2025 Toyota Hilux Conquest V. 2.4 liter. So, pakita ko yung engine sa inyo later. Mileage 23,000 kilometers, kasa maintain. So, steering wheel audio control, voice command, Bluetooth, push button, 360 degree camera. Yan, pag aatras kayo. So, hindi na kayo mahihirapang umatras-atras dyan. Ayan guys, so second row tayo. Gusto ko kasi makita nyo ng maliwanag kasi medyo madilim nga dahil umuulan. And then, ayan, may AC dito. Ayan, ceiling niya. Ayan, so sa mga naghahanap ng pick up dyan, nasa inyo guys kung gusto yung bumili ng brand new. Pero kasi, kung meron naman tayong makikita na slightly used na sasakyan or pick up gaya nito, why not, diba? Malaking tipid na, okay? Lalo ngayon nagtaas yung presyo ng pick up na brand new. So, eto, malaking tipid na. So, yun na guys, bago tayo sa inyo, pakita ko muna sa inyo yung tools din ito. Ayan, so yun nga, sa nagtatanong sa doon nakalagay yung tools nito, pag pick up, ayan dito. So, ayan dito, ayan kung makita nyo. Tapos isa dito guys, ayan. Okay, yung jack. Ayun, so engine tayo. This is 2.4 liter diesel engine. So, dito na tayo sa pangalawa natin. This is 2024 Mitsubishi Montero GLS Sport. Okay, ang presyo niya is 1,358,000. Mileage na check natin later sa loob. So, if I'm not mistaken guys, ang brand new price niya is almost 2M. So, ayun, malaking tipid na para sa inyo. Ayan, so dito tayo ngayon sa exterior niya. So, guys, kung mapapansin nyo, meron akong post sa FB page ko na kagaya nito, Montero din, na GLS. Pero hindi ko na nasama ngayon sa vlog. Kasi yun nga, kakapost ko pa lang sa FB page ko is na benta na agad siya. Ayun, so hindi na umabot, hindi ko na tuloy napakita sa inyo. Ayan, so yun guys, check nyo na lang yung yung FB page ko. Kasi minsan mas nauuna kong i-post din yung mga units natin eh. Kasi hindi ako agad nakakapag-vlog. Ayun, so interior tayo. Ayan na guys, so yun nga, naka-deep dish matting din to. Kasi yun nga, dahil maulan ng panahon ngayon, maputikan man, madali siyang linisin, okay? So interior, lika. Push start. Okay. Ayan na, automatic park brake, auto hold. Ayan, so may USB dito, ayan, HDMI. Ayan. Okay.
Then navigation. Okay. Yan. So dito muna tayo, steering wheel audio control, may cruise control, paddle shifter, ayan, voice command. Ayun. Ang mileage niya is 25,000 kilometers. Ito, may navigation, ayan, Bluetooth, connect nyo lang din yung phone nyo dyan. Okay. And then, may 360-degree camera. Ayan. Okay. Tingnan natin yung, yung record niya, guys. Okay. So guys, yung battery niya, so hindi yun na kailangan magpalit kasi bago pa yung battery. Ayan. Okay. Manual niya. Okay. So ito yung booklet. Ito, so yung huli, kami nagdala, syempre. Ayan, 25,000 kilometers. 25,000 kilometers, ayan. Breakdown ng service niya, okay. Ayan. Ayan guys. Okay, so ito yung receipt. Ayan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo guys. Kunyari, if ever mabili nyo yung unit, pwede nyo ituloy yung service sa casa. Or kung nagtitipid naman kayo, pwede na din sa Shell, mga ganun. Baba tayo para makita nyo yung second row and then yung third row. Tada! Ayan, dito tayo sa second row niya. Ayan. So, yung ceiling niya, ayan, maayos. Deep dish matting. So, kahit nagpuputik-putik tayo dyan, kagaya ngayon, madali siyang linisin. Okay? Madaling hugasan. Hey, third row. Ayan. Okay. Ayan, so guys ito pala. Ayan, so may power outlet din dito. Ayan po. Ayan, pag mag-charge kayo. Okay? So, yun na guys napaka affordable ng Montero na to kasi 2024 siya. Ayun, slightly used. Tapos ayun, kesa mag-brand new kayo, ayun, malaking tipid kasi almost 2M. So ang laking bagay ng matitipid ninyo. Pwedeng ibili niyo pa ng isang unit na low budget or gamitin niyo sa ibang bagay. Okay? Sa likuran tayo. Pakita ko sa inyo yung tools. So guys, dito tayo sa engine niya. This is 2.4 liter diesel engine. Sa mga naghahabol ng 2017 Everest natin last time, yung color white. So ayun, meron akong dumating, 2017 na Everest din. Mas maganda, okay, kasi may sunroof to. So ayun, this is 2017 Ford Everest Titanium Plus. Okay, automatic transmission. Last time ang may-ari nung Everest natin is foreigner. Ngayon naman, doktor ang may-ari nito guys. So, ayun, dito tayo ngayon sa exterior niya. Medyo hirap lang kami mag-vlog guys kasi super lakas ng ulan and then umaanggi pa. So, yung nakikita nyo na yan, anggi lang ng ulan yan. Ayan, hindi yan dumi guys. Ayan. Ayan. So, naka 20-inch mag wheels. Mayhem yung tatak. Ayan, so exterior tayo. So yun na titanium. So kasa-maintain din to guys. Kasi si Doc, medyo pihikan siya sa unit, sa sasakyan. Kaya ayun, gusto niya lagi napapacheck ang sasakyan niya sa casa. Okay. Ayan, so interior na tayo. Yan, tadan! So, naka-leather siya guys. Leather and then power seat. Sidings niya yan. So, 2017 siya guys, pero napakasariwa niya. Sa sidings na lang, doon yung malalaman. Wala kayong makikitang scratches dyan. Okay. Yun, so, interior tayo. Ayan na guys, so dito tayo sa interior ng Everest natin.
Ayan guys, so ang mileage nito guys is 67,000 kilometers. Ulitin ko, this is 2017 Ford Everest Titanium Plus. Ayan, naka-panoramic sunroof siya. Leather interior, ayan, leather seats. Ayan. So, ang pinagkaibahan niya dun sa Everest na dinemo ko sa inyo last time, actually marami naghahabol doon. So, ayun, ano siya, base model siya, pero ito, top of the line. Ayun, so, pakita ko sa inyo yung service na, okay? So, ito guys, chinek ko na to, pero hindi nasusulatan tong warranty booklet niya. So, lahat nung service niya sa kasa, lahat, nandito. Ito yung mga receipt. Yan, na-organize ko na siya. Simula ano pa guys, buksan natin to. Ayan, ayan, simula nung, ayan, 2020, ayan. So, ewan ko yung preview, yung before 2020, baka pwedeng nawala na yung mga receipt. Ang nandito is nung 2020, ayan. And then, 23. Ayan. Ayan, so nandito lahat ng ano niya, ng receipt sa kasa. 24, ayan. Then 25. Ayan, 26, bago ko bilhin sa kanya guys. Pinaservicean niya. Ayan, 26, nung February 2026, ayan. Tapos kami naman, eto lang, nung pagkakuha ko, July 29, ayan. Pinaservicean ko din sa Ford Manila Bay. Ayan, so nandito lahat ng receipt niya sa kasa ha. So hindi na sulatan yung service booklet niya, minsan siguro hindi nadadala, ayun. So kaya, pero nandito lahat ng receipt. Ayan. Okay, so 67,000 kilometers. Ayun, so kung ako sa inyo guys, kapag kayo makakabili nito, yun, continue lang yung service niya, or yun nga, kung medyo tipid tips naman din, pwedeng sa Shell. Ayan, so lamig ng AC niya, ayan, and then may navigation, reverse camera, tapos voice command, cruise control, steering wheel audio control. Ayan. So, puntahan nyo guys, medyo madilim ngayon kasi makulimlim para mapatunayan yung sinasabi ko sa inyo. So, yun guys, nakakatuwa kasi dahil sa mga ganitong year model ng sasakyan na preserve ng may-ari, so kayo na lang magtuloy. Ayan. So, sa halagang 758,000, naka-SUV na kayo na may sunroof, naka-leather seat. So, yung leather niya, wala kayong makita mga punit-punit dyan. Yun na lang guys, mapatunayan nyo na alaga siya kasi yung leather niya, walang punit-punit. Walang punit-punit eh. No? Ayun. Tapos yung dashboard niya, ayan, makinis. Ayan o, yung dashboard niya. Yan, tapos, and then yung sidings, yan, pati yung dito niya, yung console niya, yan o. Eto, pati to. Yan, so makinis siya guys. So, ayun, sa mga naghahanap dyan ng mga naghahanap dyan ng affordable na SUV, ito na ang para sa inyo. Tingnan nyo rin yung steering wheel niya, yung manibela niya. So, usually pagka ganito may mga, alam mo yung parang gas-gas to, pudpud na. Ayan, so pati ito wala eh, yan o. So para siyang hindi 2017, itong sasakyan, parang hindi siya 2017. So depende yan talaga, wala sa year model yan, wala sa mileage yan. Ang sasakyan nasa pag-alaga yan. Meron naman ang baba ng mileage, pero grabe naman, yung paggamit talagang pinangbardagulan yung paggamit. Parang ginamit ng anak, ginamit ng tatay, ginamit ng tsuhin, ginamit ng pinsan, parang lahat gumamit. O pwede naman isa lang yung gumamit, pero sa laula, sa sasakyan, alam mo yun. Pero meron naman, isa lang gumamit, pero preserve, ganyan, pinapa-check up lagi, ganyan, nililinis lagi. Ayun, alam mo yun. Second row tayo, tadan! Ayun na guys, so nakakatuwa talaga. Parang ako guys, parang masasabi ko, ang swerte ng next na makakabili nito. Totoo. Totoo, walang halong biro. So ayun, so sa second row napaka kinis ng leather niya dito, pati dito ayan oh, yung likuran. Usually pag ganito
Ang sabi nga sa amin ni Doc, pinangahatid-hatid daw sa anak niya to sa school. So, yun. So, usually, di ba dapat ganun? Parang ano na siya, ano na, pabayaan na. Kasi kung panghatid-hatid lang naman, di ba? Kasi si Doc, marami siyang sasakyan, iba-iba. May BM siya, may kung ano-ano siyang brand ng sasakyan. So, usually naman, alam natin kapag mga taong may pera, di ba? Ano sila, marami silang sasakyan, di ba? Lalo na pagka may parking sila, malaking parking nila, malaking bahay nila, ganun. Ayun, so, eto, may control ng ano dito, ng fan. Ayan, dito. Okay, so hindi nyo na bubulabugin si driver sa harapan para lang para lakasan yung fan. So, may ano din dito, may power outlet din dito, pati dito, okay? May control na aircon dito. Ayan, cold or hot, anong gusto nyo. Ayan, so sa third row naman tayo. Ayan, so ito, yung third row guys, para siyang hindi nauupuan. Para talaga hindi siya nauupuan. Kasi kung sasabi ko nga sa inyo, marami naman siya sasakyan, so baka itong second row nauupuan, pero baka bihira lang din kasi, ayun nga, napaka-sariwa talaga ng sasakyan na to. Ayan, so may lagayan ng juice dito, pati doon. May ilaw din dito, may aircon dito, ganyan. So, ang dami ko na rin naman na-demo sa inyo na Ford Everest before. Ayun, so familiar na kayo dito. So, panoramic sunroof, ayan, check natin. Ayan, pag ibabalik natin, yan. Ayan. Pero, ganyan lang natin, yan, okay? Napakasariwa talaga nito guys. So yung sidings niya ayan. So walang makita mga gas dyan. Pati dito. Usually di ba pag ito parang bunggu-bunggu na yan dyan. Pero hindi. Tapos yung ceiling niya ayan. Preserve. Second tayo. Dun tayo sa third row. So pindutin nyo lang to. Ganyan. Kusa na siyang tataas. Di na kailangan itulak ng kamay nyo para lang tumaas siya. So, pipindutin nyo lang, aakit na siya. Okay? Ayun. So, yung tools nito guys, ayan, intact. May saksakan din dito. Tapos ito yung sinasabi ko guys sa Ford Everest, ito. Yan po. Yung upuan dito sa third row is nalulupi siya. Pipindutin nyo lang to. Ito yung right, may nakalagay na R. Ito L, may nakalagay na left. Yan, okay? O, diba? Hindi siya mahirap, kung maglalagay kayo ng gamit o groceries nyo man, hindi na mahihirapan kayong maglupi-lupi niya o magbalik-balik. Pag ibabalik nyo, ganito lang ulit. Okay? Ito rin. Ayun. So, tapos guys, kapag isasara nyo po, pindutin nyo lang din to. Yan. Nasasara na siya. Ayun. So, yun na guys. Kung naghahanap kayo ng affordable na SUV, ito na ang para sa inyo. Din tayo sa engine niya guys. This is 2.2 liter diesel engine guys. So, pwede kayo magsama ng trusted mechanic nyo pagpunta nyo. Basta wag lang yung sirani ko. Yung lagi ko sinasabi. Yung sinasabi ko sa inyo na sobrang sariwa na Honda HR-V. Ayan, pagpunta nyo pa lang, pagbukas nyo ng pinto, nanununtok na yung amoy bago. Ayan, so this is 2024 Honda HR-V. 4,000 kilometers lang ang mileage niya. Ang kasa maintain din siya. And then, newly serviced na din sa kasa. Ang presyo niya is 998,000. So, sa mga Honda lovers dyan, ayan, so ito na. Swerte ng next na gagamit nito. Ayun, so exterior tayo. So guys, kapag bumili kayo ng brand new nito, ang brand new price niya is 1,450,000. So, ang presyo na lang niya ngayon is 998,000. Halos hindi talaga siya nagamit.
So pagkakita ko pa lang nito, sabi ko, swerte naman ang next na gagamit nito. Kasi kung makita nyo, yung loob niya naka-plastic pa. Tapos yung, ano niya, yung spare tire niya, naka-plastic din. Pakita ko sa inyo later. Ayan, so sa interior tayo. Ayun na guys yung pagbukas mo pa lang, alam niyo yung amoy ng bago, ganun siya. Yung sidings niya, ayan. Okay. So para talaga siyang bago guys, hindi ko kayo sinacharot lang. Totoo siya. Push start. Yun. Ayan. Okay, kunyari ano tayo, okay? Kasi nakalagay doon mag-seatbelt na daw Ayun, so automatic park brake, so Econ, 'di ba eco mode? So ang tawag ng Honda for some reason sa kanila, Econ, hindi ko lang kung bakit. Ayan, and then Bluetooth, ayan, meron siya. Reverse camera, reverse sensor, ayan. Steering audio control, voice command, cruise control, paddle shifter. Okay, so may sport mode din siya. Ayan. Ayun, so kung naghahanap kayo ng Honda, guys, eto na, talagang panalo kayo dito, promise. Ayan, so, ayun, naka-plastic siya, tapos yung ceiling niya, so napakasariwa talaga nito, guys. Parang hindi ko na alam kung paano ko pa siya i-explain sa inyo. So, puntahan nyo na lang. Hindi ko na alam kung paano pa ba, ano pa ba yung words na need kong i-explain sa inyo ng salitang parang bago. Ganun. So, yung ano niya, yung dashboard niya, ayan. So, balat suha, pati ito balat suha. Ayan. Pati yung sidings niya. So, feeling natin nasa ano tayo guys nasa Honda tayo, yung kasa ng Honda. Tapos, nagche-check kayo ng brand new ng Honda HRV. So, ganun yung pakiramdam. Pati yung amoy, lahat. Okay. So, ayun, sa second row tayo guys, pakita ko sa inyo. Ay, hindi, wait lang, pakita ko pala sa inyo yung yung booklet niya, tsaka yung service. So, ayan, kompleto siya ng booklet. Ito. Andyan guys, ha. Tapos, ito yung warranty booklet niya. So, ito guys, sabi ko nga sa inyo, kasa maintain since day 1. Ang mileage pala niya guys is 4,000 kilometers. Ayun ang mileage niya. 4,000 kilometers. So, ito guys, nung 400 kilometers, dinala na sa kasa. Nung 2,000 kilometers, nung 4,000 kilometers, ayan, nung kami na, ito na yan. Okay? So, yung service niya sa kasa, ito. Ayan. Okay. So, kasa maintain since day 1 talaga siya. Okay. So, wala na tayong hahanapin pa. Second row tayo. So, kung hahanapin nyo kung paano siya buksan, dito siya sa gilid, guys. Hindi siya dito. Kasi baka mamaya hanapin nyo kung saan. Ayun na guys, so maluwag yung ano niya, yung second row niya maluwag. May aircon dito. Yan. So, yung ceiling niya, yeah, wala kayong makita mga kahit maliliit na ano yan, na dumi dyan. Pati sa sidings niya. Ayan. Yun guys, so puntahan nyo guys, hindi kayo magsisisi. Hindi masasayang yung effort nyo, yung gasolina nyo o yung pamasahe nyo pagpunta dito. So pwedeng pagpunta nyo, magdala na kayo ng pera, uwi nyo na to. Yun. So napakaluwag ng ano niya guys, ng likod niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na pati dito guys, para kayo nagbukas ng, alam niyo, yung box ng bagong sapatos. Dito. Pati yung amoy niya. Ayan. So, yung tools niya, yung spare tire niya, naka-plastic pa. So, hindi pa ito nagagamit.
Tapos, ito yung tools niya nandito. Saka dito, ayan. Ayan na guys, so dito tayo ngayon sa engine niya. This is 1.5 liter gasoline engine. Ayan, so kilala naman natin ang Honda sa tipid sa gasolina. So, eto guys, ang variant ng Honda HR-V na to is S-Sensing, okay? Ayun, so punta na kayo guys. Ayun na guys, sa mga naghahanap dyan ng hybrid pero ayaw nyo ng China, meron tayo Japanese brand, okay? So, this is 2024 Mazda 3 Hybrid Sky Active G. Okay, ang mileage niya is 7,000 kilometers lang. Bagong service lang din sa kasa to. Napacheck na rin natin. Ang presyo niya is 1,098,000. So, ang brand new price niya is 1,890,000. So, almost 2M ang brand new price niya. So, ayun, ang laking tipid guys. So, 1,098,000 na lang ang presyo niya ngayon. So, ayun, almost, if I'm not mistaken, to the math, almost 900,000 ang natipid nyo. Okay? Check nga natin. So, 1,890,000 minus 1,098,000. So, ayun, almost 800,000 ang natipid ninyo. Kasi mamaya bash nyo na naman ako, sabihin nyo, hoy Melody, anong sinasabi mong 900,000 ang natipid namin? Almost 800,000 lang naman ang natipid namin. O, ayan na po. Medyo mahina lang po sa math. Kinalculator na po natin. Ayan po. Eto guys. Ano lang yan. Pupo lang ng ano to, ng ibon. So, baka swerte yung pupo ng ibon. Kaya patanggal natin na mamaya. So, ito guys, naulanan lang siya. Okay. So, start ko guys para makita nyo yung ilaw niya. So, ayan guys, napakaangas ng ating Mazda 3. Ayan, so, yun nga guys, sinasabi ko sa inyo. So, sa interior muna tayo, sige. Yan, tada! Okay? Ayan. Sidings niya, so, ayun, napakasariwa din ng Mazda natin na to. So, naka leather seat, power seat, okay? Ayun, let's go! Dito tayo ngayon sa interior. So, naka-sunroof siya, guys. Yan. Tada! Ang cute-cute niya. Okay. Yan. Tapos, leather interior. Ayan. Yan. Dito tayo ngayon sa harapan muna. Bukas nga natin to. Yan, para makita nyo. Yan. Pati dito. So, makinis siya, guys. Ayan. Yung console niya, guys, ito. So, may sport mode din siya. Sport mode. Automatic park brake, may auto hold. So ito yung sinasabi ko sa inyo sa console niya guys. Pwede nyo control yung yung monitor dito. Yan. So para hindi na kayo na di-distract, na dito pa kayo nagpipindot, humahaba pa yung kamay nyo para abutin yung monitor. So dito na lang, ayan. So navigation dito. Ito, music. Okay. Tapos yan, yung volume, next, ayan, off, on and off, ganyan. Okay? Ayun. So ang ganda ng Mazda na to guys. So, yun nga, sa mga naghahanap na yan, may 360-degree camera. Okay? So, sa mga naghahanap ng ano dyan, ng hybrid na sasakyan, pero syempre kasi iba ibang buyers, parang ayaw kasi nila ng China. 'Di ba? Kasi sabi nila, wala pa silang tiwala, ganun. Pero ngayon, ito, kung gusto nyo ng Japanese brand na subok na, eto na ang para sa inyo. Okay? So, ang ganda nung sporty. Napaka-sporty niya, guys. So, yung steering wheel niya, ayan. And then, may voice command din siya. Steering wheel audio control. Ayan, kumpleto. May paddle shifter din siya, tsaka cruise control. Okay? Ayan. So, dito pwede nyo pindutin dito. Ayan, yung ano niya, yung
360 camera, may ano din, may eye stop din siya, okay? Tapos kung gusto niyo i-set yung ano guys, yung ano, yung upuan, kusa, pindutin niyo lang to, yan, kusa, wala akong ginagawa, maandar yung upuan ko, yan oh. Ito, yan. Oopsie. Isa-set nyo lang siya guys, ayan na bumaba. So, ayun, i-set nyo lang siya kung ano yung prefer nyo na komportableng upuan para sa inyo, ganyan. Tapos, ano nyo lang siya, pipindutin nyo lang dito. Ayan. So, dalawang klase siya guys. So, set 1, set 2. Kung gusto nyo medyo nakataas kayo, nakaurong ng konti dito, number 2 pili nyo, ayan. So, kung gusto nyo ibalik sa set 1, yung medyo nakababa yung upuan. So, papakita ko na lang sa inyo guys, pagpunta nyo, okay, ito. Ayan. So, pati yung ano niya, yung side mirror niya, automatic siyang nagsiset na rin. Ay, ganyan, napakasariwa talaga ng sasakyan na to. Yung HRV natin itong Mazda. So, actually, lahat naman ng pinakita ko sa inyo yung sasakyan, hindi ako mapapaya sa inyo pagpunta nyo. Dito tayo ngayon, papakita ko sa inyo guys, yung service niya sa kasa, tsaka yung, ayan, mga booklet niya. Ayan, so, manual, nandito. Yung service booklet niya, ayan. Ayan, so sabi ko nga sa inyo, eto, bago ko i-vlog, ayan, so pinadala namin sa kasa, ayan. So, eto lang, July lang, pagkakuha ko, pagkalinis, pagkakuha, dinala na sa kasa, 7,000 kilometers, ayun, 7,000 kilometers. So, eto yung receipt. Ito yung receipt, ayan. Nandito yung breakdown, ayan. Okay. Parko niya guys, meron dito, tsaka doon, ayan. Tapos may speaker din dyan. Ayun. So, yung sidings niya guys, napaka-kinis talaga. So, ito parang bago din tong Mazda natin. Ayan. So, yun nga guys, laking tipid na nito. Ayan, ito. So, nai-slide din tong ganun. Bukas ko kanina, ganyan. Ayan. So, gusto niyo ibigay lang sa asawa niyo, sa anak niyo, o kayo mismo gagamit. Eto, ayun, kung halimbawa gusto niyo hybrid, ganyan. So, second door tayo, pakita ko sa inyo. Ayan, tada! Ayun na, so may AC din dito, guys. Ba't ko ba dala to? May AC din dito. Nadala ko to. Lagyan natin to. Ayun. Ayan, so, gusto nyo magkape kasi malamig ang panahon ngayon. Yan, so, leather. Tapos, wala kayo makita mga ano ng paa dito. Ayan, yung mga tama-tama ng paa dyan, pati dito. Sidings niya. Yan. Dito tayo sa likuran niya, guys. Guys, pagbukas nito, eto, may pindutan dito sa logo niya. Yun. Yan, so open nyo lang siyang ganyan. Ayan o, e-Sky Active G. Okay. Wait lang, so may ano pa. Lagyan natin to. Kuya Renz, pakilagay na lang sa auto ko to. Yan, so ito yung ano niya, yung spare tire niya. Tapos, ayan yung mga tools niya nandyan. So, nandyan lang yun guys. Ayan, nandyan lahat yun. Yan, so maluwag dito guys. Kasya ang 2 tao dito. Yun. So, punta na kayo. Dito tayo sa engine niya. This is 2.0 liter. Hybrid guys. Ayan, so punta na po kayo. Parang awa nyo na po. Joke lang. So, dito tayo ngayon sa 2023 Chery Tiggo 5X natin. Okay, so kasa-maintain din to guys. Ang mileage niya 19,000 kilometers lang. Ang presyo niya is 488,000. So, ayun na guys, kung gusto nyong ipangregalo sa asawa nyo, sa anak nyo, eto, napaka-abot kaya lang niya. Pero, ang ganda naman. Pati kulay niya guys, maganda rin. Napaka-fresh ng itsura niya. Lalo pag nakita niyo ng personal. Sulit na kayo dito sa Chery Tiggo natin. Kasi, napakasariwa niya at naalagaan talaga siya.
Ayan, so sidings niya may carbon fiber dito. Ayan. Tapos, combination ng leather, etong upuan niya, at saka fabric. Okay. Ayun, so carbon fiber din to. Nandito niya. Ayun, so ang ganda nitong cherry, guys. Ano siya, sobrang, super abot kaya lang siya. Kaya may plastic pa. Ayan. Push button din siya. Yun. Guys instead na magmaliit kayo na sasakyan, mag-Wigo or mag-sedan kayo, ito medyo mataas na siya. Tapos yung presyo niya, mas mura pa nga actually sa mga sedan, ganyan. So, ayun, 488,000 ang mileage niya, 19,000 kilometers. Napakasariwa niya, pati itong console niya, yung leather niya dito, leather sa likuran. So, ayun, alaga, kasa-maintain din. So, naka-touchscreen na rin. Ayan. Ayun, so music, ganyan. Ayan, so may reverse camera, may reverse sensor din. Okay, so automatic park brake, may auto hold din siya. So dito guys, makokontrol nyo rin pala ang dito, yung parang Mazda natin kanina, makokontrol nyo rin yung volume ng monitor dito, pati yung monitor, makokontrol nyo rin dito. Ayan, so may voice command siya. Ayan, voice command. So, pag may tatawagan kayo, pindutin nyo nga lang to. Ayan. So, basta nakakonect lang yung phone nyo dyan. Okay. So, yeah, may cruise control din. So, pakita ko na sa inyo to guys. Ayan. So, yung manual niya nandito, kompleto. Service booklet, nandito rin. So, ayan. Ito yung niya, yung... Ayan na. Okay, so, lamig. Wait lang. Lamigin pa naman ako guys. So ayun, so ayan, so sa Cherry Bacoor, ayan, so nung 4,000 kilometers dinala, nung 6,000 kilometers dinala, nung 6,000 kilometers pala dinala, una, ayan, so and then next 10,000 kilometers, 12,000 kilometers, and then nung 14,000 kilometers, ayan. So, eto na yung kami, 19,000 kilometers, ayan, okay. So, kasa-maintain with records. Ayan, so yun. Pag kayo ang next nakabili, sinasabi ko nga, ituloy nyo na lang yung service nyo sa kasa, or kung nagtitipid, pwedeng shell na lang. Ito yung receipt ng service niya sa kasa. Okay, so paulit-ulit tayo sa service niya sa kasa kasi totoo naman na kompleto ang kanyang service sa kasa. Ayan, so bago ang bago ang ang battery niya guys. Ayan, so 2026 lang May siya pinalitan. Okay. Ayun, so ito pala yung yung mga receipt dati, yung service niya sa kasa nandito. Ayan, ito yun nandito, ayan. So inayos ko na pala to. Ayan, noong 2023. Ayan, so nandito. So hindi niyo pwede sabihin sa akin na guys oy Melody, sinulatan mo lang yan. Eto, sinulatan mo lang. Ba't ko naman po susulatan? Ayan nga po, may resibo. Tapos, ayun, ba't ka naman kayo lulukohin? Diba? So, ayan, pag ginanap nyo sa akin, nandyan lang yan. Ayun na guys. So, pakita ko sa inyo yung second row niya, ha? Yan. Tadaan! So, napakasariwa talaga nito guys. So, tingnan nyo. Totoo. Parang, ayun, hindi masasayang yung pagod nyo. Pagpunta nyo dito. Kunyari, malayo man yung panggagalingan nyo, ganyan. Ayun. So, yung iba naman guys, kasi, kunyari malayo yung lugar nila, tapos hindi pa sila ganun kaalam magmaneho. So, nagde-deliver din naman kami. Basta wag lang guys, wag niyo lang ako papuntahin ng mga yung mga Tawi-Tawi, mga ganun, or Batanes, kasi di ba, bagyo ngayon, mahirap na. Ayun. So, yung yung upuan niya, yan. Tapos yung ceiling niya, okay. Yun din. Okay. So, yun. Kung gusto niyo affordable na sasakyan, ito nang para sa inyo. So, yung mga binemo ko sa inyo guys, meron tayong SUV na affordable. Tapos, meron din tayong hybrid. Tapos, meron tayong yung Montero, hanap yung Montero, may pick up din tayo. Ayan, so, ano pang inaantay nyo? Sa third row tayo.
I mean sa likod pala. Okay, tadan! So, ito may tonneau cover, guys. So, ang kagandahan lang na may tonneau cover is, kunyari, pwede kayo maglagay ng gamit dito. So, ayun, hindi iwas basag kotse gang. Kasi, may cover siya. So, hindi kahit basagin to. So, hindi naman nila kailangan pa nilang sirain to. Okay? So, ayun, makapaglagay kayo ng gamit dyan, mga groceries nyo. So, maluwag siya. Yan. So, yung tools niya, spare tire niya nandito. So, intact siya, guys, ha. Ayun. So, kumpleto naman lahat, guys. Kayo na lang ang kulang. Matipid siya sa gasolina because this is 1.5 liter gasoline engine. Ayun, so puntahan nyo na, guys, hindi kayo magsisisi. So yun na, guys, sa mga naghahanap ulit ng GAC last time, kaso nabenta na siya. So this is 2025 GAC M Zoom R-Style. So this is top of the line, guys. May sunroof din. So ang presyo niya is 788,000. Ayun, so ang brand new price niya is 1,289,000. 1,289,000. Okay, so ayun, malaking tipid na. Instead bumili tayo ng brand new, nakita nyo naman yung depreciation ng sasakyan, di ba? So, ayun, so laking tipid. Yung sinasabi ko sa inyo palagi. Di ba? Kasi ang sasakyan kasi, guys, di ba? Bibili kayo ng brand new sa SRP ng brand new, syempre, di ba? Tapos, once na nagamit nyo na yan, ganyan, automatic second hand na yan, and then 30% na agad yung depreciation yan. So, yung doorknob niya, parang sa Tesla, ganyan siya. Oh. So, pero pagka in-unlock nyo na siya, kusa na siyang bubukas ng ganito. Okay? Ayun, so, ayun na, guys, naka power seat, leather seat siya. Okay? So, napaka-elegante ng interior nito. So, hindi common yung interior niya. Kakaiba siya. Minademo na ako sa inyo before na ganito. Ayan. So, kasi makaka-copyright tayo kapag may music. Ayun. So, bukas muna natin to. Okay? Ayan. Ito, guys, kapag gusto niyo mag-charge ng phone, meron dito. Wireless charger dito. Ayan. Okay? So, automatic park brake. Ayan. Okay. Ayan. So, dito naman tayo sa sa steering wheel niya. Ayan, so may steering wheel, audio control, voice command. Ayun, may voice command, tapos may cruise control. Ayan, so yan, connect lang din yung phone nyo. Diyan. Okay. Wait lang. Ayan, so may 360-degree camera pag nagre-reverse kayo. So, pagka-park kang neutral dito, guys. Tapos, pag-park, pindutin nyo lang to. Ayan, ito. Ayan. So, magka-park na siya. Ganyan. Okay. Ayan, so, ang mileage niya. Ang mileage nito, guys, is 8,000 kilometers. Ayan. Okay. So, kaka-service lang din ito sa GAC. Ayan, sa kasa. So, ito yung, yung receipt niya. Ayan, so, nung nakuha ko lang siya, ito lang, August lang. So, 8/4/2026, ayan, pinaservice sa kasa. Yan po. Yan yung breakdown. Okay? Yung, niya, yung, dashboard niya. So, ayun, hindi nyo na kailangang bumili ng bago kung meron ng mga slightly used na kagaya nito. So ito yung panoramic sunroof niya. Yan, okay. Pag gusto niyo may salamin, pag gusto niyo wala. Pero ngayon, syempre, sasara natin yan kasi may biglang umulan, magbaha dito sa loob. So, ito, guys, may ambient light din. Yan, sige. So, napaka-elegante ng loob nito, guys. Ang ganda-ganda niya. Ayan, so wala na kayong hahanapin pang iba. Nandito na, meron tayong mga slightly used na sasakyan
na ang laking tipid para sa inyo. Ayun kasi guys, ako kasi, minsan guys naman, favor naman sa inyo, wag naman po kayong tumawad ng, yung minsan kasi iba, ang grabe yung tawad nila, talagang 100,000 na yung tinatawad. Guys, hindi naman ako pumapatong ng ganun kalaki sa mga units na binibenta ko sa inyo. Parang kumbaga, ang mura na niya, tapos hindi ko siya papatungan na malaki. Ako kasi guys, hindi ako naghahangad ng sobrang laking kita. Gusto ko lang, una, mabigyan kayo ng magandang sasakyan. And then, at the same time, syempre, ako din, as a businesswoman, syempre, para mapaikot ko rin yung sasakyan, kaya hindi ako nagpapatong ng sobrang laki sa mga binibenta kong sasakyan. Gusto ko lang makabili, mabenta agad, tapos makabili ulit, makabenta. Parang yung mga ugaling Chinese lang din, na kahit maliit ang kita, basta ma-dispatch agad, tapos ibili na lang ulit, ma-replenish na lang yung unit, ganon. Ayun, so, ako kasi guys, hindi ko ugaling, parang hindi ko naman sobrang kailangan kumbaga, parang ang hiling ko lang sa buhay nag-share bigla. Slightly more than enough para makatulong ako sa tao. Hindi ko kailangan ng sobrang daming pera para lang maging masaya sa buhay. Yun lang. Parang slightly more than enough, okay na sa akin yun. Para mas marami pa ako matulungan. Hindi ko hinahangad na sumobang yaman ko para lang makatulong ako. Kasi in our own little way, makakatulong tayo sa kapwa natin kahit hindi tayo sobra-sobra. Ganun. Hindi lang sa kapwa natin, pati sa mga hayop na nasa paligid natin, yung mga stray dogs and cats, mga kawawa, lalo ngayong tag-ulan, kawawa sila, ganyan. Ayun, so, ayun na guys. So, wag nyo kong tawaran ng grabe. Yung parang kulang na lang, bigyan ko kayo ng straw, tapos sipsipin niyo na ng rekta yung dugo ko. Ganun. Wag ganun guys. Kasi bigyan natin, respetuhin nyo ako. The way ko kayo nirespeto. Pangalawa, respetuhin natin yung sasakyan kasi hindi ko naman kayo binibentahan ng sasakyan na putyo-putyo lang para baratin nyo ng bonggang-bongga, ganun. Kasi parang talaga, ganun ba iniisip nyo na kinikita ko na talagang 100,000 na ipapatong ko sa unit para lang baratin nyo ng grabe talaga, yung tawaran nyo ako 100 plus, ganun. Ayun, so 99,000 lang itawal nyo. Joke lang. So, ayan na guys. So, kita-kits tayo guys. Ayun, so madali naman akong kausap. Kapag kaya ko, ibibigay ko sa inyo. Ganyan. Kahit nga minsan wala na akong kinikita or konti na lang kinikita ko. Ayoko naman magpaka-plastic na wala akong kinikita. Siyempre, business to eh. So, kailangan may kitain tayo para pandagdag ulit natin sa puhunan natin, makabili tayo ulit ng sasakyan, at para makapagbigay ulit ako sa inyo ng magandang klase ng sasakyan. Okay? O yun guys, dito na tayo sa second row natin. Ayan, tada! Dito na tayo sa second row. So guys, napakaganda talaga ng loob nito, promise. So ayun, ang ganda. Leather interior. Ayan, leather seat siya. So, ang sarap magkape, ganyan. Kape-kape na kayo pag nag-drive-thru kayo, ganun. Kahit kape lang sa 7-Eleven, pwede na. Ganyan. Tapos ayun, may dito, may control ng ECD, may AC din dito, ayan. Tapos may USB port. Okay? So, pag dito kayo nakaupo, guys, ayan, upo kayo dito. Paupuin natin yung cameraman natin dito. Okay? So, ganito yung POV nyo. Ganito ang POV ng nakaupo sa likuran. Ayan. Yan, taas yan. Okay. Yan. Okay, guys. So, ayun. Yan, napaka-elegant. Yan. GS3M Zoom R-Style. Ayan. So, pindutin nyo lang yung ganyan. O, tataas na siya. Pindot lang, guys. Hindi nyo na kailangang itaas ng kamay nyo. Okay? So, tingnan natin yung tools niya. Ayan. So, kompleto siya, guys. Naka-plastic pa. Spare tire, tools. Okay? So, maluwag dito sa likod. Kasya ang mga groceries nyo. Yun. So, ito, pindutin nyo lang itong ganito. Yan. Yun. Okay, guys. This is 1.5 liter turbo petrol engine. So, gasoline engine siya, guys. Ayun. So, punta na kayo. Sama kayong mekaniko nyo. So, ayun na, guys. That's it for today. So, I hope nag-enjoy kayo sa vlog ko ngayong araw. At di lang kayo nag-enjoy, sana may nagustuhan din kayo sa mga units na dinemo ko sa inyo. Okay, so ayun na. Kung may questions kayo, message lang kayo sa number na naka-indicate dito. Pwede kayo mag-message sa FB page ko, Melody Cars.
And then sa mag-Viber, mag-WhatsApp, call, or text sa number na naka-indicate dito sa screen. Meron din akong TikTok, Melody Cars. And then YouTube, Melody Cars. Subscribe na lang kayo guys. Ayun. So, ayun na guys. Kita-kits tayo kapag may nagustuhan kayo sa unit. Punta lang kayo. Okay? So, ayun na guys. That's it for today. See you again soon. Bye for now.